Sa nakaraang episode, si Ars at ang kasamahan nito ay nagpunta na sa ibang bansa upang gumawa ng kasunduan at alyansa para sa paparating na malaking sigalot o digmaan na magaganap. Minabuti nilang makuha ang loob ng mga pinuno ng ibang bansa para magawan ng paraan ang malaking digmaan na darating. Dala na rin sa taglay na kakayahan ni Ars na malaman ang kapasidad ng isang tao. Nabuo niya ang kanyang team at nagkaroon ng balanse na kakayahan ang lahat na naging epektibo naman. Kahit na marami mga leader ng bansa ang duda sa kakayahan nila kaya't minabuti nilang gawin ito para maipakita niya sa mga leader, na kahit bata pa sila ay kaya nilang gampanan ang responsibilidad nila. At sa pagpapatuloy, doon ay ipinaliwanag na nakuha ni Lisa ang damit na iyon at tinanong siya ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Lisa na naplano na niya ang isang pagsingit mula kay Reng dahil sinisiyasat na niya si Shakma at alam niyang laging humihingi ito ng espesyal na suhol. Kaya hindi siya naniwalang sapat na ang simpleng pagkilos nila at ang intervention ni Reng ang naging perpektong dahilan para humingi ng karagdagang suhol, sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano sila sobrang nagipit para makuha ang kasunduan at mas malamang na pumayag si Shakma. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha ni Lisa ang damit na iyon. Mahalaga na makuha nila ang kasunduan sa mismong pagbisitang ito upang hindi na sila kailangang bumalik at humingi pa ng pera. Nagawa nila ito ng matagumpay at dahil alam nilang hindi basta-basta maniniwala si Shakma na wala na silang pera, kaya kung magmukha silang desperado at ibigay ang lahat ay hindi na magdududa si Shakma sa kanila. Sa ganitong paraan ay tagumpay ito para kay Lisa na inuunahan ang lahat ng maaaring isipin ng kalaban. Masaya ang ating bida na ipinagkatiwala niya kay Lisa ang negosasyon, habang si Reng ay nagalit at nagsabing mali ang kanilang ginagawa pero sinabi ni Lumir na siya na ang bahala. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik si Reng at galit na tinanong kung paano sila makakapagtiwala kung nakukuha nila ang kailangan nila sa pamamagitan ng kasinungalingan, at baka pwede rin silang ipagkanulo at paliwanag ni Lumir na kaiba kina Ars at Lisa. Siya ay ipinanganak na may awtoridad dahil anak siya ng isang dakilang Panginoon. Hindi niya kailangang magsinungaling para protektahan ang mga tao gamit ang pinakamahusay na estratehiya. Ngunit ang kakayahan ni Ars at Lisa na gawin ito ay nagpapakita ng kanilang katapatan sa mission at dedikasyon na protektahan si Coran at ang kanyang mga nasasakupan, pero galit pa rin si Reng dahil ginamit nila ang kasinungalingan para makipagnegosasyon kaya tumakbo siya palayo. Nagtanong si Lumir kung mayroon bang palda para kay Reng at nalaman ng ating bida ang lahat ng ito at lumapit kay Lumir, na naalala ang lahat ng nangyari kay Reng noong bata pa sila at inamin ni Lumir na si Reng ay isang taong tapat at nagagalit sa kasinungalingan, at kung matututo siyang mas mahusay na ipahayag ay sigurado siyang magiging mahusay na pinuno si Reng. Isang linggo matapos ang kasunduan kay Shakma ay nagtaka ang ating bida dahil hindi niya nakita si Reng sa mga araw na iyon, ngunit natuwa siyang makita ito muli para sa negosasyon sa parad at kailangan nilang maging maingat dahil ang mga ito ay lubos na tapat sa emperador. Nang magkita sila ay tinanong ng leader ng parad kung may balak bang maghiwalay ang mission dahil tapat sila sa emperador, anumang tangka ng paghiwalay ay ituturing na pagtataksil at lalo silang kinabahan, pero sinabi ni Reng na ang tanging nais maghiwalay ay ang kampo ni Bas Marquez. Nagulat ang lahat pero ang leader ng parad ay natuwa matapos isipin ito at nalaman na totoo ang mga bali-balita. Kaya't lubos na natutuwa sila na makipagtulungan sa kanila at lalo na't sinabi ng emperador na ito ang pinakamabuting gawin kaya't pumayag sila na pirmahan ang isang alyansa at magtrabaho ng magkakasama, na siyang labis na ikinagulat ng ating bida. Nang magkita sila para magdiwang ay si Lisa ang unang nagpasalamat kay Reng dahil sa kanya, naging mas mabilis ang lahat at kaya't inamin niya ang nangyari isang linggo ang nakalipas, nang pumunta si Reng sa kanyang silid matapos magbabad sa ulan. Humingi ng tawad si Reng dahil naintindihan niya na nais lang nila ang pinakamabuti para sa kanilang lungsod, ngunit siya ang naging hadlang kaya humingi siya ng tulong kay Lisa na turuan siya kung paano makitungo sa iba at labis itong ikinatuwa ni Lisa, kaya ipinaliwanag niya kung paano dapat kumilos si Reng. Iminungkahi niya na dumalo si Reng sa lahat ng hapunan ng mga maharlika na maaari niyang puntahan, dahil magtitiwala ang mga tao sa kanyang mga sinasabi bilang isang taong tapat at dapat lamang niyang ipakalat ang mga balita tungkol sa plano ni Basmar na maghiwalay at sa loob ng ilang oras, kakalat na ang mga tsismis. Hindi nagulat ang ating bida na nagtitiwala ang mga tao sa mga sinabi ni Reng dahil sa kanyang katapatan, pero sinabi ni Reng na alam niyang nagdulot siya ng maraming problema at nais niyang bumawi sa kanila,
ipinapaalala ng ating bida at ni Lisa na dahil sa kanya ay nakuha nila ang dalawang kasunduan kaya't hindi niya dapat maliitin ang sarili. Nagpasalamat si Reng dahil sa mga araw na iyon na marami siyang natutunan at ngayon ay handa na siyang gawin ang lahat ng makakaya niya para sa mission. Hiniling niya sa ating bida na samahan siya upang magtagumpay sila ng magkasama at sumagot si Ars ng isang malaking ngiti, habang si Lumir ay labis na ipinagmamalaki ang paglago ni Reng. Ilang araw pagkatapos ang grupo ng ating bida ay matagumpay ding nakipagnegosasyon sa sides para makipag-peace at maiwasan ang kanilang paglusob. Nang bumalik sila sa Koban at masayang sinalubong sila na pinuri dahil hindi natatapos ang mga usapan tungkol sa kanila. Nakita rin ni Coran ang kanyang anak kasama si Ars at sinabi niya na napakahalaga ng mga negosasyon at kung nasira ang mga ito dahil sa kanya, malaki ang magiging kapahamakan at humingi ng paumanhin si Reng dahil umalis siya ng walang pahintulot. Ngunit ginawa niya iyon dahil sa pagmamahal niya para sa mission. Inamin din niya na sa mga araw na iyon ay naunawaan niyang kailangan pa niyang matuto ng marami upang maging isang mahusay na pinuno, kaya't nagpasya siyang mag-aral at magsanay pa at tiningnan ng ating bida ang mga estadistika ni Reng at namangha dahil malaki na ang iniunlad nito. Pinuri ni Coran ang kanyang anak at humingi ng paumanhin para sa anumang abala na naidulot nito. Nagpasalamat din siya at ipinasa na ang gantimpala sa 100 gintong barya para sa bawat isa bilang pasasalamat sa kanilang tulong. Labis na ikinagulat ng ating bida ito dahil malaking halaga ito ngunit makakatulong upang mapapaunlad ang kanyang probinsya. Humingi ng paumanhin si Koban sa abala at nais makipag-usap tungkol sa kanilang susunod na hakbang at dahil kailangan na nilang simulan ang pag-organisa para sa mga darating na labanan at ang pagsalakay sa distrito ng Alfarda. Lumapit si Ars kay Lumir at sinabi na sila ang manguna sa hukbo ng Connor kaya't inaasahan niyang dalhin nila ang kanilang mga tropa sa Zemplar sa loob ng isang buwan. Nang gabing iyon ay kinausap ni Charlotte ang ating bida dahil napansin niyang tila may iniisip ito. Sinabi niya na naiintindihan niya kung gaano kahirap ang laban na ito at kung gusto niya ay maaari siyang manatili sa mansyon habang sila ang lalaban. Ngunit sinagot siya ni Ars na kung sasabihin niyang hindi siya natatakot at isang kasinungalingan iyon, kailangan niyang ipunan ang lakas ng loob upang maging karapat-dapat sa kanyang ama at ipinaliwanag niya kay Charlotte na siya na ngayon ang Panginoon ng kanyang probinsya, kaya handa na siya. Tinitigan siya ni Charlotte ng masaya dahil sa kanyang tapang at ipinangako na tutulungan siya sa anumang paraan. Nakangiti lamang si Lisa habang pinapakinggan sila mula sa malayo at pagkalipas ng 2 linggo mula nang umalis ang ating bida papuntang Zemplar. Si Rosel ay nagsasanay upang mapabuti ang kanyang pisikal na kakayahan at habang binabantayan at pinalalakas ng loob ni Mariel. Naalala ni Rosel na ipinangako ni Mariel na tuturuan siya ng mga estratehiya sa labanan kapag sapat na ang kanyang takbo kaya't umaasa siyang tuparin ito ni Mariel. Dumating si Ritz at si Russell ay nagtanong tungkol sa mga estratehiya kaso nagduda si Ritz dahil tila lasing si Mariel, at sinabi niya na walang sinabi si Ars tungkol dito. Nababalisa si Ritz dahil ilang araw na niyang hindi nakikita ang ating bida at hindi niya alam kung ano ang nangyari dito at pinapakalma siya ni Mariel, na ipinapaalala na si Ars ay naiwan sa pamumuno ng tahanan at dapat siyang magpakita ng karapat-dapat na leader at sa oras na iyon, narinig nila ang mga sigaw ng ating bida at masaya siyang bumalik sa kanilang tahanan. Nang magtipon-tipon sila ay ipinaliwanag ni Ars na siya ang mamumuno sa hukbo ng Connor at sa loob ng 2 araw ay aalis siya patungong Zemplar kasama ang kanyang hukbo. Ibinigay niya sa kanila ang susunod na araw bilang pahinga upang makapag-relax bago ang laban at kinabukasan. Lumabas si Ars kasama si Lisha at masaya silang naglilibot sa lungsod. Ngunit hinarang sila ng mga taga-nayo na nag-aalala at nagtanong kung pupunta sila sa digmaan. Ayaw ng mga tao na may mangyaring masama sa kanilang mga Panginoon at umaasa silang makabalik ng maayos. Nakangiti si Lisa nang makita kung gaano kamahal ng mga tao ang ating bida. Pagkaraan ng ilang sandali ay humingi ng paumanhin ang ating bida kay Lisa dahil gusto niyang mapag-isa. Naintindihan ito ni Lisa kaya't si Ars ay pumunta sa puntod ng kanyang ama at doon ay inilahad niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa paglalakbay na kung paano naganap ang mga negosasyon, at kung paano siya ngayon ang mamumuna sa labanan sa Connor. Alam niya na kailangan niyang gawin ito para sa kanyang mga tao at sa lupang ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Habang nag-uusap siya ay dumating ang iba pang mga kasama at nagulat sila na makita siya roon ngunit naintindihan nilang lahat na iniisip nila ang parehong bagay. Nag-iwan din ng bulaklak si Charlotte at nagbigay galang sa kanyang Panginoon. Hindi niya inakala na mapapabilang siya sa isang napakalaking labanan.
ngunit ngayon ay lalaban siya ng buong lakas at tuparin ang pangakong laging magiging kasama ng ating bida. Lumapit din si Rosel at nag-alay ng mga bulaklak habang sinasabi na marami siyang naipagbago upang matulungan si Ars. Si Ritz ay lumapit sa puntod ng kanyang Panginoon at sinabi na hindi ito dapat mag-alala dahil mahusay ang ginagawa ng ating bida. Tiwala siyang magtatagumpay ito sa kanilang unang labanan at dagdag pa. Gaya ng ipinangako ni Ritz ay gagawin niya ang lahat upang tiyakin na manatiling ligtas si Ars. Nagpasalamat ang ating bida sa lahat at muling nagpaalam sa kanyang ama at kinabukasan, iniabot ni Lisa ang espada sa ating bida na nangangakong aalagaan niya ang kanilang lupain, umaasang makakauwi ito na taglay ang tagumpay. Ilang oras pagkatapos nasa lungsod na ng Zemplar ang ating bida kasama ang buong hukbo na binuo mula sa iba't ibang probinsya, dumating si Coran upang magbigay ng lakas ng loob at magpasalamat sa lahat sa kanilang pagdating at dahil alam niyang marami ang iniwan ang kanilang pamilya. Ipinaliwanag niya na ang Arantes at ito ang kabisera ng mission ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng kanyang kapatid, upang makuha nila ito ay kailangan muna nilang masiguro ang Verdo, ang ikatlong pinakamalaking lungsod ng kaharian ngunit upang makarating sa Verdo, kailangan nilang dumaan sa Alfarda at Samp na isang bagay na hindi nila magawa dati dahil nanganganib ang kanilang punong lungsod. Ngunit ngayon sa suporta ng Paras ay nanganganib na ang Arcanti kaya't maaari na silang umatake. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga aksyon ng ating bida na nakatulong upang sila ay laging isang hakbang sa unahan ng kanilang mga kalaban, ngayon ay tiwala si Coran na nasa abot kamay na nila ang tagumpay at lahat ng pabor ay nasa kanila. Pinatibay niya ang loob ng mga sundalo at hinihikayat silang itaas ang kanilang mga boses at sumama sa kanya upang makuha ang tagumpay na iyon. Tahimik na nakatingin ang ating bida na sa wakas ay naintindihan kung bakit hindi natatakot ang kanyang ama sa mga labanan. Alam niyang oras na upang siya naman ang magtagumpay at kasama ang kanyang mga kaibigan na palaging nandyan sa tabi niya, sinimulan nila ang paglalakbay patungo sa kanilang unang malaking labanan bilang pinuno. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.